Alam mo ba, ang simpleng pagpigil ng pagdumi ngayon, ang pagiging tamad gumalaw, at ang sobrang pagpupuyat ay maaaring maging dahilan para matuluyan kang operahan bukas dahil sa appendicitis. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang maling pagkain ang nagdadala ng sakit na ito, kundi mismong mga maliliit na gawain na akala mo'y walang epekto, pero unti-unti pa lang sumisira sa tiyan mo. Ang bituka ay parang basurahan. Kung hindi mo nililinis sa tamang oras, mababara at puputok. Ang tubig ay parang walis. Kung kulang ka nito, lahat ng dumi ay naiipon at nagiging bato sa loob mo. At ang katawan mo ay parang makinang kapag hindi ginagalaw, mababara ang sistema. Kaya kung gusto mong iwasan ang appendicitis, hindi lang basta pagkain ang dapat baguhin. Dapat ding baguhin ang lifestyle mo, kumain sa oras, huwag pigilan ng pagdumi, uminom ng maraming tubig at huwag manatiling nakaupo buong araw. Isipin mo ito, mas gugustuhin mo bang gumising ng maaga, kumain ng tama at uminom ng tubig araw-araw, o magising sa ospital, nakahiga, may sugat sa tiyan at iniisip kung bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Ikaw ang pipili. Nakamamatay ang appendicitis. Mga kaibigan, kailangan ninyong tandaan, ang appendicitis ay nakamamatay kapag hindi agad maagapan. Bakit? Kapag ang appendix ay namaga at hindi naagapan, maaari itong pumutok. Kapag pumutok ito, lahat ng laman at bakterya sa loob ay kakalat sa buong tiyan. Ang tawag dito ay peritonitis, isang matinding impeksyon na mabilis kumalat sa buong katawan. At kapag kumalat na ang impeksyon sa dugo, nagiging sanhi ito ng tinatawag na sepsis, isang kondisyon na pwedeng magdulot ng multiple organ failure at ikamatay ng pasyente sa loob lamang ng ilang oras o araw kung hindi maagapan. Ibig sabihin, ang sakit na nagsimula lang sa simpleng pananakit ng tiyan, kapag pinabayaan mo, maaari itong humantong sa operasyon at sa pinakamasamang kamatayan. Kaya huwag na huwag mong ipagwalang bahala ang paulit-ulit o biglaang pananakit ng tiyan. May iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng appendicitis. Number 1, baradong appendix. Karaniwang sanhi nito ay tigas ng dumi or fecalit na naiipit sa loob ng appendix. Kapag na-block, hindi makalabas ang laman at nagiging sanhi ng pamamaga. Number 2, infections. May mga pagkakataon na nagiging resulta ito ng bacterial o viral infection na nagpapamaga ng appendix. Number 3, diet o pagkain. Ang madalas na pagkain ng mababa sa fiber tulad ng sobrang karne, oily food at processed food ay nakakapagbabagal ng digestion. Dahilan para tumigas ang dumi at mas madaling mabarahan ang appendix. Number 4, namamana ang kondisyon. May mga kaso rin na mas mataas ang tsansa kung may family history ng appendicitis. Number 5, lifestyle. Ang hindi tamang oras ng pagkain, kulang sa tubig at palaging pagpigil ng pagdumi ay nakakadagdag din ng panganib. Bago tayo pumunta sa mga dapat iwasan, mahalagang malaman mo ang sintomas ng appendicitis. Pananakit ng tiyan. Kadalasan nagsisimula sa gitna, tapos lumilipat sa kanang bibaba ng tiyan. Pagkahilo, pagsusuka at kawalan ng gana sa pagkain. Lagnat, mamamaga ng tiyan. Pagsakit kapag humihinga ng malalim, umuubo o naglalakad. Kung naranasan ng mga ito, huwag mag-self-medicate, agad na kumonsulta sa doktor. Ngayon, ano naman ang mga pagkain na dapat iwasan para hindi lumala o para mabawasan ang panganib ng appendicitis? Number 1, processed foods, gaya ng hotdog, sausage, canned goods at instant noodles. Mataas ito sa preservatives at mababa sa fiber. Number 2, masyadong mamantika. Deep fried foods tulad ng fried chicken,
chicharon at fast food. Mabigat ito sa tiyan at nagdudulot ng constipation. Number 3, sobrang karne at kulang sa gulay. Dahil mahirap tunawin, tumatagal sa bituka at nagiging sanhi ng pagtigas ng dumi. Number 4, matatamis at soft drinks. Nagpapabagal ng digestion at nakakapagpabuo ng bad bacteria sa bituka. Number 5, sobrang gatas at dairy products. Para sa mga taong hirap magtunaw nito, nagiging sanhi rin ng constipation. Mas mainam na kumain ng prutas, gulay at pagkaing mataas sa fiber, gaya ng papaya, mangga, oatmeal, kangkong at iba pang leafy vegetables para malinis ang ating bituka, gaya ng malunggay, pechay, at marami pang mga green leafy vegetables. Bukod sa pagkain, narito naman ang ilang gawain na dapat iwasan para hindi magkaroon ng appendicitis. Palaging pagpigil ng pagdumi. Kapag lagi kang nagpipigil, tumitigas ang dumi at pwedeng bumara sa appendix. Kulang sa tubig, kulang sa ehersisyo, late at night, eating at overeating, nagpapahirap sa tiyan at tumatagal ang proseso ng pagtunaw. Kung gusto mong iwasan ang appendicitis, hindi lang basta pagkain ang dapat baguhin. Dapat ding baguhin ang lifestyle mo. Kumain sa oras, huwag pigilan ang pagdumi, uminom ng maraming tubig at huwag manatiling nakaupo buong araw. Isipin mo, mas gugustuhin mo bang gumising ng maaga, kumain ng tama at uminom ng tubig araw-araw o magising sa ospital, nakahiga, may sugat sa tiyan at iniisip kung bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Ikaw ang pipili. Kaya tandaan mo ito at itatak sa isip mo, hindi lahat ng sakit ay biglaan. Karamihan ay resulta ng maliliit na pagkukulang na paulit-ulit mong ginagawa. Kung ayaw mong tamaan ng appendicitis, huwag ka nang maghintay pa. Simulan mo ngayon ang tamang pagkain, tamang pag-inom at tamang pamumuhay. Dahil ang tunay na swerte sa buhay ay hindi galing sa pera o bagay, kundi galing sa isang malusog na katawan. Ngayon, gusto kong itatak mo sa isip mo ang mga simpleng katotohanan ito. Ang pagpipigil ng dumi ngayon, maaaring maging operasyon yan bukas. Ang isang baso o maraming basong tubig ngayon, maaaring magligtas ng bituka mo bukas. At ang isang simpleng paglalakad araw-araw, maaaring maging susi para hindi ka matuluyan sa ospital. Marami din ang nagtatanong na ang pagkain daw ba ng mga gulay o prutas na may maliliit na buto ay sanhi ng pagkakaroon ng appendicitis? So, ito ang ating sagot. Hindi direktang sanhi ng appendicitis ang pagkain ng maliliit na buto mula sa prutas o gulay. Ayon sa medical studies, ang pinakakaraniwang dahilan ng appendicitis ay pagbabara ng appendix dahil sa matigas na dumi or fecalit, infections or bacterial o viral, at bihirang-bihira pagkakaroon ng banyagang bahay, foreign body na naiipit sa appendix. Oo, posible na ang maliliit na buto ng prutas tulad ng buto ng bayabas, bakwan, uba, sili at iba pa ay matrap sa appendix at magdudulot ng pagbabara. Pero ito ay sobrang rare o napakabihirang mangyari. Mas malaking risk factor pa rin ang kulang sa fiber, dehydration at constipation. Kaya hindi direktang sanhi ang maliliit na buto, pero sa napakadalang na pagkakataon, maaari silang maging trigger kung maiipit sa appendix. Mas malaking panganib ang galing sa lifestyle at diet na mababa sa fiber. Kaya ngayon, alam mo na, ang appendicitis ay hindi simpleng sakit. Isa itong silent killer na kapag napabayaan, pwedeng magbago ang buhay mo sa isang iglap. Kaya't alagaan ng katawan. Sundin ang tamang pagkain, iwasan ang maling gawain at higit sa lahat, kumonsulta agad sa doktor kapag may sintomas. At bago ninyo iwan ang video na ito, may huling tanong ako para sa inyo.
Kung ngayon pa lang isang simpleng maling gawain ay pwedeng magdala ng sakit na nakamamatay. Ano pa kaya ang mga sikreto ng ating katawan na hindi mo pa alam? Yan mismo ang sasagutin ko sa susunod na video. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka at naka-on ang notification bell dahil baka yung susunod kong ituturo, siya pala ang maligtas sa iyo o sa mahal mo sa buhay. Remember, prevention is power. At dito sa channel na ito, lagi kang may matututunan para manatiling ligtas at malusog. Pero teka lang, kung akala mo appendicitis lang ang nakakatakot na sakit na nagsisimula sa simpleng gawain, nagkakamali ka dahil sa susunod na video, ibubunyag ko ang isa pang karaniwang ginagawa natin araw-araw na hindi natin alam, unti-unti na palang sumisira sa ating katawan.